Welcome po sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Mga ka-truth seeker, this program has two purposes: that we may unlearn Arminian humanistic views and that we may spread unpopular but apostolic biblical doctrine. What is humanistic view number 8? Altar call saves. Ayon sa humanistic Arminian religionist view, ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng pagpapapunta sa harap ng pulpito sa church at pagpapataas ng kamay para isuko ang buhay kay Jesus upang ang nagtaas at nagsuko ng buhay ay maligtas. Wrong, wrong, wrong. Humanistic view. And what is the apostolic view? What is the truth? And let that apostolic doctrine be spread. Ano nga po ba ang apostolic truth? Ito po. God's effectual call saves, not altar call saves. God's effectual call saves. Explain ko po, mga ka-truth seeker. Romans 8:30. At yung mga itinalaga ng Diyos Ama ay kaniya namang tinawag effectually, effectively. At ang mga tinawag ng Diyos Ama ay inaring ganap na in eternity. Meaning, ang mga makasalanan na inaring ganap, justified, pinawalang sala ng Ama, effectively, ay magre-respond positively, may in love sa Diyos at sa truth. Romans 8:28. At mahalaga rin na mapansin natin dito, mga ka-truth seeker, na ang pagtawag ng Diyos ay efficient, effective, sa mga hinirang niya. At ang cause ng pagkaligtas o basihan ng pagkaligtas na makasalanan ay yung effectual calling ng Diyos sa atin. Romans 9:11. Sapagkat ang mga anak na hindi pa ipinanganak, hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi sa Diyos na tumatawag, ang hinirang ay maliligtas. Sa effectual call ng Diyos, ang hinirang ay maliligtas. Hindi sa mabuting gawa o dahil sa masamang gawa, maliligtas ang tao. Hindi dahil sa faith. 2 Timothy 1:9. Na siyang sa atin ay nagligtas ang Diyos Ama, at sa atin ay tumawag ang Diyos Ama, effectually tinawag tayo, na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, hindi dahil sa faith, repentance, water baptism, sacrament, sinner's prayer, altar call, hindi dahil sa faithfulness natin till the end, indulgence, prayer to the saints, prayer to Mama Mary, hindi dahil sa good work, obedience, at hindi dahil sa membership natin sa True Church, True Religion, kaya tayo maliligtas. Tayo ay naligtas dahil sa effectual call ng Diyos, hindi dahil sa altar call. Sana po malinaw yan, mga kapatid. Challenge and prayer. Sa mga effectually called by God, tayo ay naring ganap at blameless sa harap ng Ama, at anumang mangyari, pangit o maganda, sisiguraduhin ng Ama na maaabot natin ang kaluwalhatian ng pagliligtas ng Ama. Romans 8:30. Yes, manghihina tayo, pero hindi tuluyang bibigay, mga ka-truth seeker. Yes, mananakdown tayo, pero hindi tuluyang mananak out. Kaya napakahalaga na sa mga tinawag ng Diyos effectually, ay palaging tandaan na sa bawat pagbagsak ay ito ang dapat nating tandaan. Learn from the past. Fix the present with the Lord. Huwag mong ipipix ang present nang hindi kasama ang Diyos sa bawat plan at bawat dream at bawat gagawin at bawat activity at bawat plano mo. Plan ahead in accordance with God's will. In accordance with God's Bible book. Ulitin ko po, sa bawat pagbagsak natin, failure, misachievement, learn from the past. Fix the present with the Lord and plan ahead in accordance with God's will. Ano po ang isa pa na dapat nating matutunan, mga kapatid?
Marahil maraming katanungan ang umiikot sa ating isip na nagiging hadlang para di natin matanggap ang mga itinuturo ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala dahil ilalatag po natin ang biblicality ng bawat doktrinang idinidiscuss natin. At ito po ay palalawakan natin ng mas malawak sa mga susunod na talakayin. Sumabaybay lang po kayo mga ka-truth seeker sa bawat discussion na dinidiscuss po natin sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Good day and God bless po sa ating lahat.